Anyway, ngayon po ang sino ba 'to? Puntahan muna natin itong kay Attorney Claire Castro at kay Magalong, 'no? Sabi ko sa isip-isip ko, ako lang ba ang nagsasabi na nagtampo si Magalong kasi inimbestigahan yung kanyang mga proyekto o yung proyekto niya na tennis court? Yung pala pati po si Attorney Claire Castro yun din ang sinasabi, 'no? Hindi ko hawak ang kanyang damdamin. Pa rin ang tila Claire Castro at Magalong. Champi Tuti, shoutout sa'yo. dalawang linggo na mula nang magbitiw si Baguio City Mayor Benjamin Magalong bilang Special Advisor ng ICI. Pero sariwa pa rin ang tila alitan nila ng umano'y dahilan ng kanyang resignation. Yan ang agenda Ayun nga, yung simula nung napitek, yung 110 million na tennis court. report ni Liza Bonzo. This will be my last time to answer these issues. Unang-una po, hindi ko po saklaw ang kanyang damdamin. Aray. Napatampo tuloy. No? Hindi naman ho kasi pwede yung ganun mga kababayan eh. Gusto mo ipapamukha mo sa mamamayang Pilipino na, eto ganito, ako yung numero 1 na walang korap or etc. etc. Tapos kasama ako sa ICI. Hindi porket kasama ka sa ICI o mga grupo ng mga mag-iimbestiga, hindi ka nakasama. Di ba? Dapat nga manguna ka eh. Kung alam mo sa sarili mo na ikaw ay walang ginagawang kalokohan, na ikaw ay walang mga ghost project, etc., mga substandard na project, mangunguna ka. Ganito po ang gagawin natin ha. Kahit po ako ay hindi investigador, pero kasama po ako dito sa ICI. Uunahin po namin yung sarili namin na ipa-imbestiga. Pagka malinis na ho kami, saka naman kami mag-iimbestiga para sa iba. Kaso nung napitek, nung medyo nasisilip-silip yung 110 million na tennis court, umaaray. Tampo na, ayoko na nga. Nagkamali talaga ng pagtitiwala si BBM dyan kay Magalong. Ayan, tampo na, ayoko na. No? Kala ko pa naman kahit na ICI ako, kala ko na pa naman, kahit na ako ay yung tipong advisor, hindi na ako sisilipin. Yung pala sisilipin, wag na lang, nakakabastos eh. Dains po, pwede yun. No? Lahat po yan, mga kababayan. At saka, kaya hindi naging investigador. Di ba, ang Pangulo na din ang nagsasabi na walang politiko. Walang politiko. Kaya nga, nandoon siya advisor. Di ba, mga kababayan? Sabi ni Virgie Badiola, umpisa pa man, dami nang nagda-doubt kay Magalong. Tandang tamporarot, sabi ni Sunshine na pinsan ko. Binueltahan na ni Palace Press Officer Claire Castro ang pagtukoy sa kanya ni former ICI Special Advisor Mayor Benjamin Magalong bilang trigger ng resignation nito. Sagot ni Castro, hindi naman daw nito pinagre-resign si Magalong kusa itong nagbitiw sa pwesto at wala siyang magagawa sa naging desisyon ng mayor. September ano po, Attorney Claire? 15, sinabi po ng Pangulo na siya po ay Special Advisor. Yun naman talaga di ba? Kasi ang mismong Pangulo ng Pilipinas, si Pangulong Bongbong Marcos, ang mismo nagsabi na walang politiko doon sa mga magiging investigador. So, special advisor, siya, sa gilid. Di ba? Dahil mayor nga siya Biola G. Shout out. Hinanapan po siya sa isang programa kung nasaan po ang kanyang mandato, ang papel patungkol po dito. Ang sinabi lamang po ni Mayor Magalong ay he just presume that he is an investigator. Maaaring ganoon ang mangyayari kung siya po ay nag-design bilang mayor. Panuwagan ni Castro, iwasan na raw ang guessing game na nagbibigay ng intriga lalo na sa kanyang trabaho. Huwag din daw paingayin ni Magalong ang usap-usapang may nag-uutos kay Castro. Hamon nito. May nag-uutos. Ang simple lang di ba? Lahat. Lalo na yung tennis court mga kababayan, ay mga diskaya ang gumawa. Di ba? Ang sentro po ng mga pinag-uusapan at ang sentro po ng mga kontraktor na
kumbaga, pinag-uusapan niya yung mga diskaya. So ngayon, imagine mo o isipin mo na nakasama yan. Masasama yan. Eh di kung wala talaga na anomalya doon sa 110 million na tennis court, eh di wala. Imbestigahan. Okay lang. Okay na po. Tapos na po yung pag-iimbestiga sa akin. Okay, move on na po tayo. So mga susunod na mga politiko naman po tayo. Ganun lang. Days mo na kailangan na tipo bang magtatampo ka. Tanggapin mo na dapat sa sarili mo na kahit ikaw nandoon sa ICI, kasama ka sa pwedeng maimbestigahan. Lalong-lalo na kapag ka yung mga naging proyekto ay dawit o sa kasama o ang gumawa niyan ay yung mga diskaya. Wala talaga akong tiwala diyan kay Magalong na yan. Sabi ni Quindal, sabi ni Sunshine, may plano daw kasing magpresidente yang si Magalong. Nako. Kung sakali man na magpe-presidente, if ever man kung totoo yung sinasabi mo, Insan, na magpe-presidente si Magalong, nasabi ko kanina to doon sa birahan. Tapos sino kalaban niya? O let's say sabihin na natin na ang naging pambato ay Risa Ontiveros na lang ho. Yan ha. Wala akong maisip pa na o wala pang maisip na itataas ng kamay ni Pangulong Bongbong Marcos eh. Siyempre tayo mga kababayan, sa nakikita nating pagkukunaib, no, pagsasama ng pink at pula, sorry mga DDS, mas masasabi ko na mas malakas to kaysa dun sa unit team dati. Bakit? Sa ngayon pa lang 2025, nakikita na natin unti-unting nagkakaigihan po ang pink at pula, mga boss Chipamo sir. Pag umabot po yan hanggang sa dulo mga kababayan, let's say umabot po ng 2028 mga bossing, miski January 2028 lang. Meron pong solido na 17 million yung mga kakamping. Meron po naman solido na mga taga-suporta yung gobyerno ng Pilipinas. O yan, di nag-collab na yan. Let's say, hindi bababaho sa 32 milyones yan, mga kababayan. May iwan dyan yung mga DDS. Ako dati, sumusuporta ako sa dating Pangulong Duterte. Umalis na ho ako, mga kababayan. At ilan din pong milyon yung Pilipino na kagaya ko. At nakikita naman po natin, mga boss Chipamo sir, doon sa mga pa-EDSA nila na wala nang pumupunta. O onti na lang ho, mga kababayan. So ngayon, sino sa tingin ninyo ang boboto dito kay Magalong? Kung ang nakikita natin ngayon is medyo may tampo na siya sa gobyerno at yung mga supporter ng gobyerno at ni Pangulong Bongbong Marcos nagda-doubt na sa kanya. Siyempre mapupunta ho ang mga boto ng mga DDS dito kay Magalong. So sa tingin nyo ho, kakayanin? Sa nakikita ko, hindi eh. Di ba? Ayaw niya tumigil, nangawa. Jonas Salazar. Tsaka yung mga ibang ine-ebas niya, parang parang puro ebas lang. Alaw pinapakita na mga tawag doon? Na mga pang-front, pang-suporta doon sa kanyang sinasabi. Di ba? Ganun lang yun. Medyo nasaktan. Yung sinasabi, baka may na-struck tayo na nerve, mukhang siya ang tinamaan ng may na-struck na nerves, mga kababayan. Yan yung pangalawa natin topic.